kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Mutya ng Bao na isinulat ni Norian Borromeo, The Cat's Eye. Magandang araw o gabi sa iyo at sa lahat ng iyong tagapakinig, Binibining Imahinasyon. Ako po ay isa sa masugid niyong taga-subaybay. Kapag nakakapakinig ako ng istorya ng mutya, ay hindi ko rin mapigilan ang aking sarili na magkwento tungkol sa aking karanasan. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Eva ng Zamboanga del Sur. Ang aking karanasan ay masasabi kong kakaiba sa lahat at sobrang makababalaghan talaga. Umpisan ko ang aking kwento noong ako ay dalaga pa at namamasukan ako sa isang sangay ng gobyerno bilang sekretarya ng barangay. Na ang aming kapitan ay aking kapitbahay. Magaling manungkulan ang aming kapitan sa aming barangay. Ilang termino na siya ay hindi pa rin siya natatanggal bilang kapitan. Kaya maraming humahanga sa kanya. At syempre, hindi rin may iwasan ang may magalit sa kanya. Dahil doon, maraming mga kwento ang naglipana tungkol sa aming kapitan. May masama at mabuti. Napati ako ay napapangiti na lang at napapaisip na kung bakit kahit pagbutihin ang isang bagay ay may masasabi at masasabi pa rin. Nakikita ko naman na natulong ito sa mga mamamayan ng aming barangay at magaling makipag-usap sa tao. Ang isa pang usap-usapan sa aming kapitan na hindi ko mapaniwalaan ay mayroon daw itong tangan na mutya. Sa lahat ng usap-usapan, doon ako nagka-interes na makinig sa mga sabi-sabi. Maging ang aking mga kapitbahay at kasama sa trabaho. Kaya naman, pag nag-meeting si kapitan sa amin, ay lagi ko itong pinagmamasdan. Kung may kakaiba ba sa kanya. Ngunit wala naman akong nakikita. Kaya isang beses na mapagsulo kami, ay tinanong ko na ito. Kapitan, may itatanong po ako sa iyo ha. Pero sana ay huwag niyong masamain, Kap. Ano yun? Nababalita po kasi na may tangang ka daw pong mutya. Ah, iyon ba? Ang kuya ko ang meron noon. Iyon lang ay napatango na lang ako. Na mag-aya na si kapitan. Na lumakad na kami. Dahil may pupuntahan pa kaming meeting. Kaya naiwan sa akin ang tanong ko. Na ako na lang mismo ang sumagot sa isip ko. Alam ko kasi ang balibalitang hindi ipinamana ng ama niya ang mutya sa kanyang kuya. Kahit gustuhin man ito. Dahil ang gusto ng ama niya ay siya ang magmana. Kaya nang naghihingalo na ang ama nila, ay siya ipinaiwan sa silid nito
at kinausap bago ito mamatay. Kaya naniniwala akong siya ang may mutya. Ganun pa man, ay inunawa ko na lang siya. Dahil nga naman, hindi maganda sa isang kapitan ang ganoong pag-usapan. Nang isang araw na papunta kami sa aming munisipyo ni Kapitan. Ako ay napasakay sa isang kotse at si Kapitan ang nasa unahan namin. Kasama niya ang 2 bodyguard. Nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, ay nayanig kami dahil nang makarinig kami ng kasama ko ng sunod-sunod na putok ng baril. Napasigaw kami sa pagkabigla dahil nakita naming pinaulanan ng bala ang sasakyan nila Kapitan. Halos hindi ako makahinga sa kaba sa pag-aalalang baka kami naman ang isunod ng mga iyon. Nang silipin ko sa may bintana ng kotse, ang mga kalalakihan na namaril ay nagmamadali nang umalis ang mga ito, sakay ng 2 motor. Saka lang ako nakahinga nang marinig namin na may wangwang na ng pulis na papalapit sa amin. Nang paglabas ko ng sasakyan, ay nakita kong nakatayo si Kapitan, na nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan na inuubo. Pero bukod sa gasgas sa braso, ay wala man lang itong tama ng baril, na samantalang ang kanyang mga bodyguard ay duguan dahil sa daplis ng tama ng baril at ang isa naman ay on the spot na matay. Kaya lalong tumibay ang aking hinala sa kanya na meron siyang tangan na mutya. Kaya naman ay lalo akong humanga at laging gustong makasama kahit na nasa panganib ang buhay politiko na hindi mawawala ang issue ng barilan sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang taon. Matagal din sa termino niya si Kapitan. Dahil sa kakalapit ko sa kanya, ay lagi ko siyang kaalyado sa politika. Unti-unti na itong nagtitiwala sa akin ng mga lihim niya. Sa mga ibang sinasabi nito sa akin ay hindi ako interesado. Isa lang ang gusto kong marinig mula sa kanya, ang kwentong mutya. Nang isang araw ay napangiti ako at lumapad ang aking tenga sa ikinuwento nito sa akin. Dahil nung bata pa raw siya, ay sinasabi sa kanya ng kanyang ama na magkaroon din daw siya ng mutya katulad sa kanyang ama. Makakahanap din daw siya ng baon na iisa ang mata nito. Kaya naman ng isang araw na paghahanap ng mga bao ay halos karamihan. 3 ang mata ng nakikita ni Kapitan. Tinyaga ni Kapitan. Humanap hanggang sa makatatlong araw na. Nang isang baong nakakuha ng pansin ni Kapitan. Napangiti na ito dahil ang kanyang hinahanap ay nakita na. Pinakinis niya ang bao at pinaliit ito. Kinuha lang ang may isang mata ng bao at ikinuwintas iyon. Wika niya sa akin na lalo daw siyang lumakas dahil sa mutya ng baong iyon. Kaya naman, natuwa din ako at lalong humanga kay Kapitan dahil sa pinagtapat nito sa akin. Na lalo nang tumindi ang hinala ko na si Kapitan din ang sumalo sa mutya ng kanyang ama na nagmula sa katawan nito. Nang ipakita nga nito sa akin ang mutya ng bao na laging nakakwintas kahit saan man siya magpunta. At ito rin siguro ang naging proteksyon niya sa pagtambang sa kanila ng mga armadong may mga baril na hindi man lang siya tinamaan kahit isang bala. Lumipas pa ang ilang taon. Tumatanda ng edad ni Kapitan
Pero hindi ang katawan nito dahil malakas pa at maliksi si Kapitan. Dahil ng isang araw na yayain kami nitong umakyat ng bundok, ay napaka tatag nito. May mas edad siya sa amin, pero makikitang mas malakas pa sa amin. Napatunayan namin yun na mag-umpisa na kaming umakyat ng bundok. Sa taas ng bundok ay hingal na ako at ng mga kasama ko. Pero si Kapitan ay nangunguna pa sa amin. Samantalang siya pa yung mas matanda sa aming lahat. Kaya natatawa na lang siya sa amin pag nakikita ang aming mga mukha na nahihirapan. Naisipan tuloy ni Kapitan na bumalik sa amin at binigyan kami ng langis na makakatulong daw sa aming lakas upang makasabay kami sa kanya na umakyat ng bundok. Pinahiran namin ang aming mga tuhod ng langis na ibinigay niya sa amin. Na nasabi niya pa sa akin, may oras daw ang bisa ng langis. Nang maglalakad na kami. Nang maya-maya nga ay nakalakad na kami ng maliksi at mabilis na tila mga wala kaming paa. Na walang hingal kaming nararamdaman. Nang makarating na kami, malapit sa tuktok ng bundok, ay pinatigil kami ni Kapitan. Sumandal kami sa kada puno na nakapalibot sa amin. Nang si Kapitan naman ay nakita naming patuloy pa rin ang paglalakad sa punong mayabong ang kanyang mga binabagtas. Nagtataka man kami ay hindi namin pinag-usapan pa iyon. Dahil nasa liblib na ng lugar kami, kaya kami natatakot. Natatakot akong baka may biglang lumitaw na mababangis na hayop sa paligid ko. Sa isip ko, napakahiwaga talaga ni Kapitan. Kaya tinanaw na lang namin si Kapitan sa malayo. Na sa aming nakita ay tila may kinakausap ito. Kung ano man iyon, siya na lang ang nakakaalam. Maya-maya ay bumalik na ito sa amin na may dalang isang supot, nakita ang loob. Nang pakatitigan kong maigi, ay tila kulay yelo ito at dalawang maliit na piraso. Nagpahuli si Kapitan upang makausap ako. At hinayaan ang mga kasama kong mauna sa aming maglakad. Nagsalita ng malumanay si Kapitan. Alam mo ba itong dala ko? Tuway-tuway ito ng isang bata na nalaglag sa sinapupunan ng kanyang ina. Binili ko ito. Dahil sa sinabi ni Kapitan, ay kinilabutan ako. Napatingin ako sa mukha niya na seryoso siya sa kanyang mga sinasabi. Kaya naman, ay tinuon ko na lang ang aking mga mata sa paglalakad. Pababa na kami ng bundok na napahinto kami dahil sa sobrang hingal sa layo ng aking nalakad. Pero si Kapitan, nang makita ko ay hindi ko man lang nabakasan ng panghihina. Samantalang siya ang pinakamatanda sa amin. Kaya kinantsawan pa kami nito na mahihina raw kaming nilalang. Nagpalakpakan ang lahat nang sa wakas ay natatanaw na namin ang kalsada. Ibig sabihin ay makakaupo na kami sa sasakyan at makapagpapahinga na ng maayos. Nang kinabukasan, nagtipon-tipon ang lahat sa harapan ng barangay upang mag-flag ceremony. Nang makita ko si Kapitan na may bagong kwintas na naman ang nadagdag sa kanyang leeg. Iyon na yung tuway-tuway na nakita ko na nasa plastic. Ginawa na pala niya itong
kwintas. Kaya sa tingin ko ay tila dumagdag pa ang lakas nito. Isang araw nawindang kami sa balitang nawawala si Kapitan. Dahil mayroon na naman daw banta sa buhay nito, kasama ang pamilya niya. Simula nang mabalitaan namin iyon at nawala si Kapitan. Nanariyan lang daw siya. Sa bisa ng kanyang mga agimat ay pwede na itong maging invisible para hindi makita ng mga naghahunting sa kanya. Ninanais nitong palabasin na wala na siya, alang-alang sa kanyang mga pamilya, upang hindi madamay at mapatay ang mga ito. May kuro-kuro din na nagsasabi, nasa kabundukan lang daw ito at nagtatago. Kung ano mang totoo sa pagkawala ni Kapitan, ay isa lang ang aking naiisip. Na mawala man si Kapitan, ay hindi ito mapapahamak dahil sa kanyang mga mutya. Isa na rito ang kanyang mutya ng bao na inabili ng kanyang ama bago namatay ito. At ang mutya na galing mismo sa katawan nito. Wakas. Maraming salamat po sa inyong mga pakikinig at sa ating mga bagong subscribers at sa ating mga bagong listeners. Maraming salamat po sa inyong suporta at nawa po ay subaybayan niyo pa rin po ako sa ating mga susunod na istorya. Akin po kayong iniimbitahan na inyo rin pong pakinggan ang aking pagsasaboses ng aking love story na akin din pong isinulat. Kay Kevin TV Official presents Love Story. Sana po ay mabisita nyo rin po siya. Maraming salamat po.